Mr. Daniel Padilla. Is it true na tinabla si Miss Catherine Bernardo? In what manner? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nice kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagiang panonood at palagiang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about this one dahil matapos ang isang matagumpay na press conference na ginanap sa Inang Incognito kung saan present ang ilan sa mga big star po ng Incognito, no? Kasabay nito kasama si Mr. Daniel Padilla ay talaga naman siya po ang finokhosan nito pong Incognito press con, ano? Dahil this coming season, final season na po ng Incognito, at sinabi nga po nila sa interview nila that marami silang mamimiss at napakarami po nilang talagang gustong ipagpasalamat dahil po sa pagtanggap nila ng seryeng ito, ano. So dahil dyan ay sa ngayon si Mr. Daniel Padilla, pagkatapos po ng kanyang press conference, syempre diretso po siya sa kanyang bakasyon, no, en grande bakasyon ni Mr. Daniel, no. Dito lang naman siya sa Pilipinas, pero talagang ini-enjoy niya yung talagang tinatawag na pahinga. So bakasyon talaga ngayon itong si Daniel, at talagang spotted po siya sa isang province kung saan siya po ay nagre-relax, recharge, restart, yun po no. Pero alam niyo po ba, nakasabay po ng pagbubunyag ng Incognito Stars ng kanilang final season ay nanghihingi at humihirit na po ang mga fans ng season 2 ng nasabi pong serye, no. Gusto po nila magkaroon ng another season dahil talagang na-enjoy po nila yung seryeng ito. And I hope na anuman po yung mga susunod na proyekto ni Mr. Daniel Padilla, talagang masasabi natin na gagalingan niya pa sa susunod, dahil dito po ay talagang napansin po yung kakaibang pag-level up. Talagang napaganda, no? Nagkaroon po siya ng naging malaking big challenge kasi sa kanya. Parang second life kasi yung pagbabalik niya sa showbiz nung tinanggap niya ang seryeng Incognito. 'Di ba matatandaan niyo sinabi ni Mr. Daniel Padilla na bago niya tanggapin ito pong nasabing serye na ito ay pinag-isipan niya ng todo kung tatanggapin niya ba or hindi. Nalilito po siya that time. At ngayon, syempre, pagkatapos sa mga successful na mga projects ni Mr. Daniel Padilla, ay hindi pa rin po talaga nawawala sa mga bashers at sa lahat ng mga journalists, no, na meron po silang irerebat dito. Dahil meron pong nagkalat na news na kung saan sinasabing Daniel Padilla may panabla kay Catherine Bernardo. Yan po ang ilan sa mga nilathala ng Abante Tonight, June 27, 2025. Mainit na usapan ngayon sa mundo ng showbiz ang pagkakanomina ng kapamilya actor na si Daniel Padilla sa kategoryang Outstanding Asian Star sa 20th Seoul International Drama Awards para sa kanyang mahusay na pagganap bilang Andres Malvar sa seryeng Incognito. Hindi lamang ito isang simpleng nominasyon, kundi isang patunay na kahit matapos ang Katniel tandem, patuloy pa rin namamayagpag ang career ni Daniel. Marami ang nagsasabi na ito na raw ang kanyang panabla sa dating kasintahan na si Catherine Bernardo na ilang ulit nang nag-uwi ng mga prestigious parangal sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ngunit, tanong ng marami, ito nga ba ay isang friendly competition o may halong pahiwatig ng pagpapatunay sa sarili? At sa mas malalim na usapin, paano nga ba binabago ng nominasyong ito ang narrative ng karir ni Daniel matapos ang highly publicized breakup nila ni Catherine? Ito ang ikalawang beses na nominado si Daniel sa nasabing kategorya sa Seoul, Korea. Una siyang nominado noong 2023 kasama sina Barbie Fortesa at Julian San Jose at Dennis Trillo. Ngunit tinalo siya ng kanyang sariling ex na si Catherine Bernardo na nag-uwi ng karangalan para sa seryeng Too Good to be True. Ipinakita ng nominasyong ito na hindi basta-basta ang impact ng seryeng Incognito kung saan ginampanan niya ang papel na Andres Malvar. Isang karakter na puno ng lalim, aksyon at emosyon. Marami ang pumuri sa kanyang pagganap at kitang-kita dito na hindi lamang siya isang romantic actor kundi isa ring seryosong aktor na kayang makipagsabayan sa pagdaigdigang entablado.
So, dahil dito, hindi po napigilan ng ilang mga netizen, mga fans at mga supporters po ni Catherine at Daniel na paghambingin no, yung kanila po mga na-achieve. Si Catherine Bernardo po ay nagkamit ng Snow Leopard Rising Star Asian World Film Festival sa Los Angeles during sa kasagsagan po ng Hello Love Again. And then, nakatanggap din siya ng Best Actress Award sa Asian Academy Creative Awards National Winner para sa A Very Good Girl. Also, nakareceive din siya ng Best Actress PMPC 2019 para sa The House of Us and Best Actress sa FAMAS 2024 para sa A Very Good Girl. So, kay Daniel Padilla naman, karamihan sa kanyang awards ay mula sa music-related categories. Multiple Box Office King Award kasama si Catherine sa mga pelikula tulad ng The House of Us na kabilang sa top 10 highest grossing Filipino film of all time. Nominado sa Seoul International Drama Award 2023 at muling 2025 para sa Incognito. Makikita rin dito na habang mas kinikilala si Catherine sa larangan ng pag-arte, lalo na sa mga international award, si Daniel naman ay lumutang sa music industry at sa lakas ng kanilang tandem sa box office noon. So dahil dyan, may iba't ibang reaksyon ang mga netizen. Una, hindi nawala ang mga hirit ng mga netizen sa social media. Narito ang ilan sa mga komento. Una, deserve manominate. Ang galing-galing kaya niya sa Incognito. At least, kung manalo, may posibleng alas na siya kay Catherine. Hindi naman siya nalaos ng mawala ang Katniel. Actually, mas nag-shine siya without Catherine. Mapapansin na hati ang reaksyon, may mga tuwang-tuwa at proud kay Daniel, ngunit mayroon din namang hindi maiwasang i-connecta ito sa breakup nila ni Catherine. So, kung i-analyze natin, ano ba yung word na panabla? Hindi maikakailang magkaibang landas ang tinahak nila Daniel at Catherine pagkatapos ng kanilang paghiwalay. Si Catherine ay patuloy na bumabangka sa mga critically acclaimed films, habang si Daniel ay may nag-eksperimento sa mga seryosong acting roles gaya ng sa Incognito. Kung titignan, hindi simpleng panabla ang nominasyong ito. Ito ay isang valid na validation ng kanyang kakayahan bilang na maaaring lumipad mag-isa sa kanyang karir, hiwalay sa love team o romantic narratives. Ang mga pahayag tulad ng panabla ay kadalasang galing sa fans o showbiz observers na likas na mahilig maghanap ng koneksyon sa mga dating relasyon. Ngunit kung titignan objectively, tila mas personal na growth ang layunin ni Daniel kaysa ang manabla or makipagkompetensya kay Catherine. So, yun po yung ilan sa mga talaga na makikita natin na hindi para makipag-compete. Kumbaga parang kung makikipag-compete siya kay Catherine, milya-milya po ang layo nila kasi si Catherine napakarami na pong na-achieve at napakarami na ring napatunayan. Si Daniel Padilla kasi is this time, ito talaga parang dito niya talaga tines yung sarili niya at dito talaga nag-grow siya nung siya po ay individual actors, no? Yung parang malayo siya sa love team, malayo siya sa shadow ni Miss Catherine kasi dito pinatunayan niya talaga na kaya niya pala talaga mag-isa. So, kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!